Una, kumuha tayo ng dahon ng saging na tuyo sa puno ng saging at atin itong putol-putulin ng 12 inches. At pagkatapos natin putulin, pwede nating talian ng tag 4 inches o kaya hindi na at ibabad natin sa drum. Pwede din natin ilagay sa sako at pwede rin hindi at ilagay natin lang sa drum na may tubig. Pagkatapos ay after ng 8 hours ay atin tong alisin sa tubig at mag-prepare naman tayo ng ating paglalagyan, pagtataniman ng kabuting saging at maglagay tayo ng sako para hindi anayin. At pagkatapos natin maglagay ng sako ay maglagay na tayo ng ating binabad na dahon ng saging ng 8 hours. At unang layer ay 4 inches at maglagay tayo ng binhi sa gilid-gilid at nilagay natin ang repolyo kasi wala tayong madre cacao. Kung meron naman kayong madre cacao ay pwede po yung madre cacao, dahon ng madre cacao o yung kakawati na tinatawag. Kung wala naman po ay pwede rin naman ang dahon ng malunggay. Pero ito ang available sa atin ay yung repolyo kasi mura naman ang repolyo ngayon. Kaya repolyo ang ating ginamit. At pangalawang layer, ganun din. Sa gilid-gilid lang yung paglalagay natin ng binhi. At sa gitna yung repolyo. Ganyan. Ito ay maganda rin na pamalit sa dahon ng kakawati o yung dahon ng malunggay. Kung ano yung available sa inyo sa tatlong ito na aking nabanggit. At ganon hanggang sa third layer, ganon pa rin yung process. At ito palang ating ginawa ay mayroon itong haba na 4 meters. At pwede rin na 2 metro lang o 1 metro, nasa inyo na rin kung gaano kahaba o kaya mas mahaba pa dito sa aking ginawa. At ito nga, nag-video rin ako para maunawaan ninyo kung paano magtanim ng kabuting saging. Ganyan lang yung proseso. At pagkatapos ay takpan na natin ito ng plastic. Kung wala ganito mahaba ay pwede yung dugto-dugtong na galing doon sa ating mga pakain ng ating alagang baboy o kaya kung ano man yung available na plastic sa inyo na mahaba. At after na ng 7 days o 5 days, pag ganito na makikita ninyo na after 5 days ay pwede na natin yang basain. Kung bakit natin binabasa ay para sa ganon matrigger siya na lumabas yung kanyang mga maliliit na mushroom sa pamamagitan ng ating pagbasa. At kung ganito kasi sa akin ay dry, kaya atin siyang babasain. At sa pagbabasa ay nasa inyo na kung gagamit kayo ng spray na lalagyan, basta wag lang yung mayroong insecticide kasi hindi maganda yon. Hindi mabubuhay yung mushroom na tanim natin pag ganon. Pwede naman yung kuha lang kayo ng tubig sa timba at ganito, gayahin nyo lang yung aking ginagawa. Kamay-kamay lang yan, pwede yung ganyan. At nakaubos rin tayo ng ilang timba dito sa ating tanim para sa ganon ay talagang basa siya. At sa pagtubo kasi ng kabuting saging ay napakahalaga ng tubig. Mas maganda kung matubig yung ating pagtataniman. Isang beses lang ito sa ika 5 days o kaya ika 7 days pag nakita nyo ng fully ramified. At after nga ng 2 araw, ito na nakita na natin na lumalabas na yung kanyang mga maliliit na mushroom. Pag ganyan na maliliit, magbilang na lang kayo ng 5 araw pa at pwede nang harvestin. Ganyan yung naging outcome niya. Pero makikita natin na kahit na binasa na natin, mayroon pa rin parte kasi nga yung mga parte na yan ay hindi natin nagunting-gunting kaya natutuyo. Pagkatapos ng 7 days, hindi nyo nadidiligan yan sa isang beses lamang. Ang pagdidilig na ay sa lupa, sa paligid niyan. Mas maganda kung araw-arawin yung diligan sa lupa. Sa lupa lang ninyo diligan sa palibot ng inyong tanim para ma-maintain yung moisture. At yan lang. God bless sa inyong lahat. Sana may natutunan kayo.